2001, which declares to the third week of November of every year as a Drug Abuse Prevention and Control Week, o DAPCV. All local governments units are encouraged to actively participate in this year's celebration. As the lead agency for DAPCV, the Dangerous Drug Board, DDB, will spearhead the various national activities from November 16 to 23, 2025 with the theme, Sa Bagong Pilipinas, Kalusugan ay Pinapahalagahan, Droga ay Inaayawan. To give us the opening remarks, ladies and gentlemen, our PNP City Director, Police Colonel Jerry A. Tamping. Okay, first of all, my respect to the Cadet, Sir Romeo, our partners from the other government agencies, friends from the media, good afternoon to everyone. So, on behalf of the Philippine National Police and the Iligan City Police Office, we welcome everyone to this press conference as we formally join the nationwide observance of Drug Abuse Prevention and Control Week 2025. This annual event is a reminder of our shared responsibility to build safer, healthier, and more resilient communities where every Iliganons can live free from the harm, violence, and broken futures caused by illegal drugs. So this week, we reaffirm our commitment to a balanced, humane, and community-centered approach in combating illegal drugs. While law enforcement remains a vital pillar of our campaign, we continue to strengthen our partnership with local government units, barangay officials, schools, faith-based organizations, and the youth sector. Together, we work not only to deter drug activities, but also to support prevention programs, rehabilitation opportunities, and reintegration effort for individuals seeking a second chance. In Iligan City, our strategy is clear: strong enforcement, strong community engagement, and strong preventive education. Through collaboration effort such as intensified barangay drug clearing initiative, awareness campaigns, and interagency coordination, we strive to protect our youth, empower families, and uphold the role of the law. As we begin to this program, we encourage everyone to continue being advocates of transformation and guardians of our communities. The fight against illegal drugs is not solely the responsibility of the police. It is a fight we must all take on together. Daghang salamat, and may this week inspire renewed dedication to a drug-free Iligan City. Asugpo na to yun ang pagkunyanak sa illegal na droga. So, dili lang ta dito sa pagtundako o itawag na to na supply reduction, pati yung sa demand reduction. So, pag-educate sa itong mga katauhan o same time, ipa-intensify na itong operation pato kanina activities, lalo na pag gamit kanina dili na droga. O kailangan po ang suporta sa katauhan, sa kanina sa itong akong unang sa statement, na dili lang po na itong kapulisan, kini isa din sa all of na national approach natin sa itong mga katauhan, itong barangay official, andam doon sa kanunay na mga ayuda o mag-cooperate sa itong kapulisan, lalo na paghatag sa informasyon. Hello. Good afternoon to everyone. In addition to our city directors,
comments. Well, we have to consider in the first place ang root cause of nganong naay droga o nganong gigamit ang droga. So, first and foremost is human nature. Ang tao mo testing yun o mo experiment tungkol sa curiosity. So, human nature nga inclined siya. Gamay o kung kuwan ba, almost half step na lang ang every individual na matukmod siya ngadto sa paggamit sa droga. And this another half step para ma-complete niya ang pag making a mistake is the environmental and social aspect. So dako ang i-play sa kining social status sa tao, sa iyang immediate environment, sa iyang financial status. So kung ang iyang peers or iyang mga immediate environment, iyang peers is involved sa droga, is ang iyang half step, dali lang kaya niya kabuton. Kaya naka-half step na siya daan. Dungagan pa nimo, another factor is poverty. Poverty, kung wala na kay mong nakita nga, wala na ka nangandoy yung kaugmaon, kay lisod na kayo, maglisod ka ni kagpalit ko kuan. So, magwarta na lang ka, mag-runner ba ka, mahimong kang courier, sulugoon ba ka sa medyo taas o grangko nga drug lord. So, mahilang bigit ka sa maong bisyo o sa maong negosyo. So, ang imong half step, imo na pong i-complete. So, duha ka senaryo na ito ang ikuan. Tapos, ang kining illusion nga makita nila, sa 5 ka man nagbarkada, pag maggamit ang upat, immediate nila makita is kabibo, kalagsik sa lawas, kay sugot na silang magbinuntaga yung basketball, sugot na silang katawa, binuntaga. So ang katong isa nga, wala pa mo appeal, wala mo po siya nakita immediately nga nadaot ang iyang mga peers, iyang mga kauban. So, dali lang kayo siya maingganyo. So, bottom line, to make the story short, dili na to pwede ma-direkta o pinpoint ang final solution sa drug problem. Kaya daghan kita i-consider sa iyang root cause. So, ang every cause po is na ay mga possible na mga solutions. Kining sa poverty. Poverty pwede siguro. Depende sa asa ka nga nasod na bilog o unsay mga kaning mga lakang sa gobyerno nga muhatag kanimo o kitimbayayon kanimo sa kinasingkasing nga paagi na maalibiyuhan ang imo ang kapitlos sa kinabuhi. Ikaduha, kining education, kaning public awareness, kaning atong gibuhat karon nga ang katong mga inosente pa kay guna-una, kung kita'y makauna niya o mura ba og advertisement sa TV, murag ads pa, kita nga ni mo makahatag og ad niya nga ayaw pag-drugs. Mas maayo nga dili ka mag-drugs kung mo dominate sa iyang inosente nga una, labi na sa katanuna, mas pabor kita. Kontra sa maunhan ta sa advertisement po sa kalaban. Nga, sila susto man ka nabag kay nakitaan nga nabuang niya ron nga tanawan na sila o bakura mong gina sila ni gamit. Ang nabuang pa nga, nangalipay mo noon. So, katulad po itong advertisement. So, kita dapat ang mauna. Kita dapat ang half step or one full step ahead po sa ako ang kalaban. So daghang multifaceted ang ato ang approach kay origin pud ang kuan kining gigikanan nganong naidruga nganong gamit man sila ngano man tong mga arangan sa kinabuhi nga wala gani problema nganong druga man gyud wala man to siya problema dito na nimo siya paninglon sa iyang curiosity wala naman siya ilaing himo mga priso pilaray pagkuan pilaray pagbayad ng abogado ana unsa ba diha kadakpan baron unsa ba diha o pangpalit walay problema sa pangpalit so ang is ang human nature ang nature sa tao is curious siya mogamit maskin katong mga gabahag pa sa unang panahon adik-adik gyapon to sila lahi lang nga pamaagi lahi nga mga tanong lahi nga mga kuan nagyapon to problema sa una katong mga shaman katong gitawag natong mga shaman kaning mga healers bitaw sa unang panahon sa Inca civilization sa Mayan even Egyptians na sila yung mga magic drugs ang gigamit
na ang kaning na-depress ang hari, pasimuton o kuan itong mga ilang mga hinimo sa ilang mga magician, ma-euphoric, ay kaning euphoria bitaw nga effect sa drugs, nga maski sa modern drugs, nagyan po sa una. So ang adik-adik, panahon pa sa gabahag pa ta, wala pa iliya perlaanan ng adik-adik. So ang ato nga karon is how to alleviate. Usaron na to nga maminusan ang kahapdos sa adis, sa kahapdos nga mabatian sa ginikanan, sa kahapdos nga mahiaguman sa mga individual nga mga mismo ang nalulong ni ani nga utang. So diyan pupasok ang approaches sa ato ang gobyerno. Natay kaning sa demand reduction, natay sa supply reduction, natay intervention katong mga natuis na gamay dito nato siya makuan sa reformatory. Ana, katong mga inosente pa gunahon na nga undecided, mo adik, mo dili. Dito nato sila banatan sa tuwang advertisement. Nga kita yun ang dominate sa ilang mindset. Nga labi na sa mga estudyante sa kabatanunan nga dili yun magdruga. Dayon, kaning public campaign na to, ang kining presensya sa publiko, sa online, sa kining sa social media, sa TV, sa ads, sa radyo, kanya itong ginabuhat karon dako kay impact sa mga ginikanan. Kaya ang mga batanon na ni, habang press conference na, tuwa man sila sa TikTok, wala man sila ni. So, kining niya, may kuha niya ito sa ginikanan, sa mga teachers, sa mga kaparihan na ito o kuhan. So, ang ginikanan po, the basic structure of the society, ang family is mo'y pinaka-core strength, mo'y pinaka-strongest pillar sa kining prevention sa drugs. Katong mga inusinti pa, dili itong mga paranig na. So kung ikaw ginikanan, maantigo ka nga mo tanaw sa imong anak nga uy nalahi ang liho, uy nalahi ang inistoryahan, murag kuana ni anak dili mao. Pero dapat ikaw ginikanan, imo pong i-arm ang imong kagalingon, imo ang i-educate imong sarili para makabanlog ka sa imong bantayanan sa publiko, labi na sa imong mga anak mismo. So dako kay nga deterrence ang ginikanan. Kung ang boses gani sa inahan o sa amahan nga naa gani immediate effect sa iyang bata, ayaw lang ka, dili na ka. Kung inana gani din, mo ilong lang bata, sige, inana. Lami kay na siya nga environment nga murag dako kay kag chance nga ma-prevent ng inana nga minis mo ang panimalay. Pero kung ka ayaw lang ka, wala lang. Muana natin mo anak din pasalipod sa kurtina, wala di kalit mong bagsutana, akana murag lisod yun na siya nga problema. So, ang atuang kuan, ang atuang immediately on the ground is the family structure. Di not necessarily nga buo ang mama o papa nga kuan nga kanang nagbulag bitaw nga mga ginikanan. Dili na siya criteria nga oh bulag ang ginikanan automatic maadik ng anak-anak, dili na. Kay naay mga palaban ng mga inahan, napoy palaban ng mga amahan. So, either full family structure or broken ang ilang pamilya, basta ang ginikanan, amahan man o inahan, or lalo na kung both, dako kayo grow sa kabataan. Eh, dili man ang gawas diya sa inyong moral kung dili na manangin sa ginikanan. Kung taas kayo respeto o kahadlok, o pagigugma ang inyong mga anak sa inyo ha, maglisod ang drugs sa sulod. Tapos karon, pwede pa nimo taas na istoryahan, urot ato ang SD card na ng kamera ninyo. So, ato na lang mubon. So, inato nga mga examples, kamo na lang mo play sa inyong imagination nga inyong anak, no? Sa poverty, sa curiosity sa tao, human nature, tapos readily available. Dili ka moingon nga, gusto ko mag-drugs. Mo-upload ko sa Dubai, di mag-drugs. Dili na nakalisod ang drugs. Bayad lang kag sikat, pliti ka sa sikat, magka-drugs na ka. Readily available siya. Isang text ka lang, isang Gcash ka lang. Oh? Dapat yung delivery. Ay ang inahan o gamahan. Akong anak dili ni pareha sa ubang mga anak diha. Dili ni mula ang taon. Pero gijikas na di ay. Then giit sa rasmural, yang anak dito nangihi sa mural, ipunit ng drugs. Walay gawas-gawas pala yung anak ko. Pero adik yapon. So ang kamatngon ang kaning kaaptikon sa ginikanan, dako kayo bili. Tapos dito ta sa final solution. Actually walay final solution ang drugs. Wala pa inasod sa kalibutan, gikan sa mga adik-adik nga nasod, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia, kining Mexico, nga mga nasod.
ultimo Netherlands sa katong mga sosyal nga mga nasod, puro mga adik na sila. Denial lang sila. Dahil disinte ka sila mga adik. Ultimo si Biden, President Biden, unsay first project ni President Biden? Muhatag o adik-adik kid. Muhatag ka o inani nga kid na aprihon nimo na siya babing, napod siya duha ka syringe para kung heroin ka, na siya rubber nga pangbugkos para mag-heroin. Dayon, allowed ka na makuha up to 2 per day. Dayon, musunod din ka sa session hall nga libre, nga dito ka, humot kayong ilaang lingkuranan. Labi kayo, naibugnaw nga tubig. Magadik-adik ka, lingkod sir, anak. So, mo na tinuod na, i-research na sa internet, tinuod na akong istorya. Mo na yung first project ni Biden. So, naunsaon na lang na ni Moron. Legalize. So, pahit kayo, no? So, ato na lang nagturo ng istorya nga wala pa'y nasod nga ni-declare nga we officially declare Republic of the Philippines ni daog against drugs. Wala pa'y nasod ganingon anak. Pero ang ilang paningkamot kanunay, sama sa ako ang istorya dito ganiyang udto sa plaza na wala pa'y nasod nga ni daog. Pero tanan nasod ng limbaso. So kini atong gibuhat karon dili ni siya kawang nga tuang natapok na diri mag-formulate ta, mag-commemorate ta, mag-convene ta para sa ato ang mga kadaugan sa nangagi ug ang ato ang gustong maabot sa maabot. Sa Libursa. So as long as nagka-unite ang mga tao, as long as alive sa inyo ang mga hunahuna in all sectors of society, sa law enforcement, sa LGU, sa commerce, sa kaning business, sa ubang kaning industry, sa labor sector, tanan magkasinabot, maskin moamot lang kaniyang sinsilyo, kaning imong sinsilyo nga pag malasakit, dili kwarta ni sinsilyo ang imong effort. Kung i-combine na to na dako tag kadaugan, ug natay paaboton nga kadaugan sa umaabot. Kay definitely para sa kuha o tungod pod kay wala pa ko'y nabasa pod nga naapoy ni daog sa drugs. Wala pa. Ang US gani since 1974 o 76 nakalimutan ko, nag-fight na sila campaign against illegal drugs. Wala pa ko natao, nag-campaign na sila. Pero na ma-retire na lang hospital, wala pa yapon. Samot na noon sila kaadik-adik. Pero naghagihimo ang gobyerno. Ang mabuang ayuhon. Ang hugawan nga adis-adis, limpyuhon, tagaag-limpyo nga babing. Ayaw paggamit ng babing kay wala na siya panugpras. Kani kay bagko kay ni nga babing. So gamit ko na, pero wala ko nag-advocate na ha. Nga mo na ibuhat to na to dire. Ako lang gihata example, ang mga class-classing effort sa nga gibuhat sa gobyerno. So katong mga tama to na tayo reformatory, na tayo barangay sa drug clearing, kaning CBDRP sa barangay level, kung medyo taas-taas na level, at ta sa rehabilitation. Tapos, walay puto lang ato ang campaign sa education, educate the people, maskin ang uban kay kung ang usa ka butang permanenteng magsulod sa imong dalunggan sa imong utok, mahimo na siyang sa kuan pa muscle memory, mo build up na siya o kining engram. Ang tawag na sa science is engram sa imong utok. Kung ang bata nga bahala wala siya na minaw karon, kung permanente makadungog dautan ng drugs, labi na itong mga inosente pa, mo silsil din na sa iyang maging patakan. Ito lang kay ano. So, ang final solution sa drugs is wala patay na isip karon. Pero as long as united ta o natay common goal, we consider ourselves a winner already. Kay ang kapildihan sa droga, ang pagundang natong tanan, wala magyapon na yun, natigulang na lang kung ora yun yapon na yung kuhanan. Mundang tani, kanang kung inana ang attitude, diyan na tanapildi. Pero as long as mo fight pa ta, as long as nakahiusa pa ta, wala tanapildi. Almost daog na tadaan na. Tapos, dito na punta sa kining sa law enforcement. Kauban nato ang PNP, magtambayayong din mi sa PNP kanunay sa among mga lakang batok sa illegal na droga. For this year, we have seized almost 9 kilograms of shabu here in Ilocos. Apil na Ilanaw, kay murag naka 3 kilograms po sa Lanao. So all in all this year,
mo naapod tayo makita na natin tayo trabaho. Tapos dili ta mo undang ana, we will make better of what we have done today this year. So as long as dili ta undang sa pagkontra ning illegal nga droga, consider na to itong pagalingon nga daog na ta. Final solution wala pa. Pero og sa tinamban pang istorya, mas swito na ta karon mo himalan sa bahin sa droga, asagikan sa padulong sa pagkontra. Although ang ultimate end sa droga is not yet it's kaning denial, tapos kuan kanang mura ba imong niluloko mong sarili mo inana. Kabantay mo, drug free in 1986. Philippines will be drug free in 1990. Drug free Philippines 1992. Pila na taga-Bokron, about na drug free Philippines 2000, drug free Philippines. Puro na drug free, wala dili na siya kaya in reality kaniya to in real world situation is dili pa na siya ma-determine kung saan mag-stop sa droga. Like my examples earlier, ang US pinakadako og trilyon nilang gasto para kontra sa droga, pero wala pa man. Pero wala po sila napili. So sama ra gyapon sa tuwang bulaton. So sir, may unta kong nalabdagan ang imuhang kuan nga bahin sa ang intricacy, unsa ka komplikado ang kalibutan sa droga. Nganong naa siya, nganong gamiton siya, nganong nilihon siya, o unsay solusyon niya. So unta sa mubo nga nako nga pamahayag na doon na tayo mga nakutlo nga kuan nga mga pangalandong o kining kuan nakatunan nato nga bahin sa mga problema nga ato ang yatubang karon related directly sa illegal drugs o mao lang to sa pagkakaroon. Salamat. As part besides the BJM, sir, if I'm not mistaken, sir, your question is kung naabay dagko nga mga official sa among bureau. That's the question. Sa among side, sir, we have zero tolerance towards drug abuse. We conduct regular and surprise drug tests sa Taranao personnel, and any allegation man is immediately investigated, sir. So, ang amo is pina-strengthen lang namang security sa atong mga PDL, we support their rehabilitation, and our commitment stays the same, sir, which is secure and drug-free safe. The ikadak head of the LGU Iligan, Mr. Romel C. Rubio. So again, good afternoon sa ato ang mga bisita from the press corps, sa ato ang mga panelists dinhi sa atubangan, mayong hapon, o sa ato ang mga viewers karon the monitor online. Good afternoon. So again, pursuant to the Presidential Proclamation 124 of 2001, the celebration of the Drug Abuse Prevention and Control Week, ibutang yun siya every third week of November. And as the lead agency din sa ato ang LGU, we have prepared various activities for the duration of the week for our celebration for the DAPC. So, though hindi lang sa LGU, but ang ato ang mga partner nga mga BADACs or Barangay Anti-Drug Abuse Councils, they have their own activities also in celebration of this DAPC week. But for the LGU, we have our calendar of activities. We started with a presentation or announcement of our celebration during the flag ceremony earlier this morning. So with the partner agencies, we had a short dance presentation in commemoration of our celebration. Then after that, we had our motorcade going to the around the city of Iligan, going to the City Public Plaza
to start with our grand launching of this celebration. So, during the launching, we have again our members of the councils sa atong ikadak. As sa office, we are only the secretary, promoting and also implementing activities of our councils. So again, isulti to ganihang buntag kung sa kinsa ang mga members sa ato ang council. Our mayor is of course the chairman, the local chief executive, ang ato ang PNP, siya ang ato ang vice chairman sa council nato sa ikadak. Then, natay action officer, of course, ang ato ang chief of staff sa atong city mayor, si Sir Jules Bernie Padilla. Then the rest of the members sa atong council from DILG, we have the PIDEA, ato ang BGMP, ang ato ang TESDA, DOLE, then naapod tayo PPO, atong parole and probation, and many others. So appeal na sila ganiha during our presentation and the same time dito sa ato ang grand launching sa ato ang sa City Public Plaza. And appeal sa ato ang launching ganiha, we had our ballot contest and the signing of support sa ato ang pledge of support sa ato ang mga local officials, national officials, and also with our partner BADACs and national agencies. This afternoon, the same date, November 17, muning ginabuhat nato nga press conference informing the public of our celebration of this DAPSI Week. So, muna siya mahitabo. Then tomorrow, November 18, naatay tree planting. Ang lead agency for our tree planting is the Parole and Probation Office. This will be happening at Purok 2A, Pindugangan, Barangay Tipanoy. We have reserved our PPO, reserved around 1,000 seedlings for the tree planting tomorrow. So this also involves katugyapong mga partner agencies and members of our CADAC. Then also simultaneously, in the afternoon, naatay mga drug symposiums sa duha ka schools ni siya. So, Santa Filomena and also the Barangay del Carmen. Ang target nato sa Barangay del Carmen is katong mga sectoral nila nga groups sa barangay. Then on Wednesday, naatay schedule nga kapihan sa DAPSI Week. Unsa man ning kapihan sa DAPSI Week? This is more like of a talk show. So, naatay niya the same panelists, naatay DILG, ang wala din niya DILG, naatay from the city prosecutor's office, and of course, kaning nasa mga panels na din sa itong atubangan. Unsay mahitabo sa ato ang kapihan. Mo ni siya o unsay mga mabato ninyo nga mga questions regarding anti-illegal drugs, kanang mga drug personalities nato sa barangay. Unsay nabuhat sa barangay, unsay gibuhat ani nga mga agencies sa in contrast ani atong anti-illegal drugs. Muna'y mahitabo, talk show siya, ang venue ani dito sa ato ang Sweet Mommies. Everyone is invited from the press also. So we have also from ICDTRC na atay sa atong rehab ni na sila talent face-off and poster making contest. So na si Ma'am Itat din ni. So muna ilang activity sa ila ang mga clients dito sa ato ang rehab. Then, again, napunta drug symposium sa 8 gihapon dito sa Hinaplano National High School. Then, sa November 20, this is a Thursday, naatay ipahigayon nga mga activity sa ato ang BGMP, sa male and female dormitory, naapunta dito sa ato ang rehabilitation center. Kaning gitawag nilang laro ng lahi. So, para sa atong mga PDLs nga drug-related ilang cases and also sa ato ang mga clients sa ICDTRC. So, this is in collaboration also with our city sports office. Then, on Friday, November 21, naatay drug symposiums dito sa City Public Plaza. Ang ato ang participants sa ating katong STI College. So, dito na sila, we're expecting around 100 to 150 participants from STI.
So this is in partnership with PIDEA, CHO, and also the same with ICADA. Simultaneously, napunta yung ipahigayon nga graduation ceremony sa ato ang mga completers sa CBDRP o Balay Silangan. Dito ni mahitabo sa barangay poblasyon sa ilang multi-purpose hall o sa ilang gym nila. We have around 100 to 120 graduates. So, apil na from different barangays na natuwa namo. This is all covers only for 1 quarter nga graduates. Okay? So, dito ni sa barangay poblasyon nga gym. And on the last day, naatay culmination activity, then mag-start ni siya at 6 a.m. with a Zumba. So last year, natay gipahigayon gihapon nga culmination, natay fun run. Gitangtang na lang nato ang fun run kay almost every week ga-fun run din sa Iligan. So Zumba na lang atong ikuan together with our partner agencies also. So 8 o'clock, then after that, naatay the culmination and awarding ceremony for the closing of our whole week activity of our DAPSI week. And every day of that week, natay ipahigayon po also ng mga radio guestings. So, naka-assign ana from different partner agencies, like this afternoon, naatay radio guesting with CHO and ICDTRC. The whole week na siya. Kung sa'y purpose nato ani, it's more on dissemination. Para magkabalo ang public nga atong community sa Iligan. We're celebrating dangerous drug prevention and control week. Kung sa may makuha nila anak, information nga dili maayo ang droga. Kung sa'y ill effects sa drugs, makaunsa ang drugs. So munang natay radio guest kay gusto natong ipaabot sa dili makakita ang atong live karon nga press con, especially dito sa atong hinterlands, at least madunggan nila sa radyo nga naatay activities ani. And also sa ilaapod nga part dito makahimo po sila the same activity in celebration of our DAPSI week. So I guess kana lang Joel, o daghang salamat.